driving advancement in medicine, environmental protection, and also technology, while addressing global challenges such as health and sustainability. So, mo na siya ang purpose ni chemistry and biology, why we need to tackle about it in this topic. So, next slide, please. So, what is physical and chemical properties? When we say physical and chemical properties, so these are the specific properties belong of the properties of matter. So, see a quick review. So, si physical properties kay mao ni siya ang kanang so si physical properties mao ni siyang substance nga kuan tawag na dili ra ay ma-observe ra siya og makita. So si physical properties, these are characteristics that can be observed or measured without changing the substance itself. So on after ani matakol na to iyang mga fundamental or mga included nga mga examples ni physical and si chemical also si chemical properties. So now let's move on ni chemical. So si chemical properties siya po nang nag-describe how a substance interact with other substances and how it changes during a reaction. So naapod na dra si naapoy mga parts si chemical properties nga na include. So furthermore sa atong discussion I will be discussing about there's sa mga ilang mga included nga mga fundamentals. So next slide please. So specific properties of matter. Chemists are concerned with the materials that compose matter. So, many liquids, including water, are colorless. Some colorless liquids have distinct odors, or water is odorless. So, water freezes at 0 Celsius, boils at 100 Celsius at standard pressure, and has a density of 1 gram or cubic meter. So, at 4 Celsius, since no other liquid exactly. So, kani ding mga kanang substances or mga properties kay sa mga chemists they are more kanang more engagement kay or I mean engaged sila sa kanang nang pag-compose sa mga matter kanang kanang more on kuan sila pag-explore unsa jay mga kanang kasagaran reaction sa mga substance if imong putdungagan og another substance usay what will happen ana. So nana ang mga chemist kay more on kanang exploring kay sila. And next slide please. So example of characteristics of water: colorless, odorless, freeze at 100 Celsius ako gi-mention ganina. But remember nga si physical properties has divided into two smaller parts which is si please take down notes lang ko kay kanang wala na not all na sa PPT is akong giput in but naapod siya sa verbal na ko gikuan. So first niya nga smaller parts which is ang intensive property. Kung maingong gitag intensive property, it is a characteristics of a matter that does not depend on the amount of substances. So si intensive property ang yahang rule po diri kay siya'y mo kuan ni ang rule niya diri kay si these are properties nga ma-inherent siya to the material itself and ma-remain siya constant regardless of how much the substance you have. So example ani sa intensive properties si density. Sorry for inconvenience noise. So density, the mass per unit volume of a substance has ang water na po siya gitawag nga density which is of about 1 gram or kana ganing kuan cubic meter. Then boiling point, the temperature at which substances transition from liquid to gas
So mo na siya gitawag nga boiling point. There is a melting point, the temperature at which a solid becomes a liquid, like sa ice. So si color, the visual appearance. And si extensive property pod kay mo ni siya property nga dependent ra siya or magdepende ra ang amount sa matter of amount of matter of being measured. So diri si extensive property musud niya si mass and si volume, while si intensive property musud niya si density. Kay diri si extensive property mass and volume ang musud niya. But for example, if a kanang na ako yung example sa intensive sa akong gingon 10 kilogram of water, so sa imong mineral bottle na ay sud imong mineral bottle of 10 kilogram of water, then imo siyang giadan og 5 kilogram of water. So unsay what will happen the water? So unsay mahitabo sa water? Naabay changes or naabay reaction na hitabo? Espinosa. Nasa Espinosa, Rica. Wa matingog, so absent. Angela, what will happen Eh, if nasalante. kanang awas? For example, naka-example diri sa intensive property ni siya. What will happen sa what will happen of the water if nakay 10 kilograms? So sa imong mineral water, sa sud sa imong mineral water nakay 10 kilogram nga water. So imo siyang adan og 5 kilogram of water. So mahimo a total of 15 kilogram of water. So unsa may mahitabo sa kanang water? Unsay possible color niya? Unsay kanang possible density na niya? O unsay possible mahitabo niya? So sa imong observation, Angela, sa imong imagine unsay mahitabo sa water nga giada ni ang 10 kilogram ni add kag 5 kilogram. Unsay mahitabo niya? Konti, madaghan siya kay 10 man, niya gi-added mo 5, so may mo siya 15. So, mausab siya. So sa aside mo daghan siya, unsa pay nahitabo sa tubig? Napun-an, nidaghan. Na ba siya na change ba yung color Wala. or wala na Colorless wala na siya gyapon yung reaction? color. Kay tubig raman yung mag-i-addan. Okay, very good. So sa gingon ni Angela, walay reaction na hitabo. So mao na si intensive property. Even though mag-add kag pila ka gram nga kilogram nga water diha, but still is a water gapon siya. Walay changes sa color, wala gyapon na usab ang yahang kanang kuan. Wala gyapon na usab kung unsa yang physical appearance. So mo na siya si intensive property. Although si density nahimo na lang siya og 15 kilogram, but still maog ra gyapon, same ra gyapon ang iyahang physical appearance. While arita ni intensive property, kung ato gyapon same ra gyapon nato ang reaction, ang example. So naakoy kanang for example, if I have a 5 kilogram of water, sa akong 5 kilogram of water na added siya sa 10 kilogram of water. So, nakoy po ta, it will result to 15 kilogram, no? So, 15 kilogram. So, unsay mahitabo? Unsay mahitabo ni mass? Ni mass sa what will happen of the mass nga giada nato og 15 kilogram of water. So, naa ba siya changes sa volume or wala? Kasi ganan mo answer. Sige, babatuan. Man, Kanang sa extensive property ha, manaman tatong kuano, pero same lang gihapon sa example. So ako balikon again, ang gifokusan sa extensive property kay ang mass and volume niya, ang ang intensive property kay ang iyahang
density. So sa extensive property iyang target si mass and volume. So karon naa ko'y 5 kilogram of water. Then ako siyang gi-add sa 10 kilogram of water. So unsa may mahitabo? So unsa may result sa kuan sa mass niya? Naa by changes sa volume or wala? Changes. Yes, changes. Balik ka daw. Ano balikan na to? Balik ko na. Sige, ano lang. Na ako'y 5 kilogram of water. Dayon. Naa ako'y 10 kilogram of water. So, akong gi-combine ang both. Ang 5 ug ang 10 kilogram akong gi-add. So, nahimo siyang 15 kilogram of water. So, the mass of water changes. So, unsay mahitabo sa volume? Nahimo ba siyang shorter or larger? Shorter? Oh. Shorter? No, mahimo siyang Larger. larger. Yes. Okay. Malarge siya kay tungod nag-add man tag 10 kilogram of water. So imong 5 kilogram of water og 10 kilogram water imong gi-combine nahimo siyang 15 kilogram of water. So the mass of water changes its volume. So ang volume na hitabo niya nahimo siyang larger kay tungod imo man gi-add ang both ang 10 og ang 5 ang 10. So mo na siya. Ang result niya ang volume niya mas nitaas. So, sa intensive property, sa kung gingon nyo, na kay 10 kilogram of water, niya giplasa ni mo 5 kilogram of water, but still, ang density, ang intensive property man gud kay wala ray kausaban. There's no changes. But si extensive property kay nana siya kausaban kay tungod 5 kilogram man siya niya imong gi-combine sa 10 kilogram. So naanay tendency nga ang volume ni 5 kilogram mo dako kay tungod mahimo na siyang 15 kilogram. So nakasabot ra? React mo like hangak. So now let's proceed. Next slide. So physical properties of matter. What is physical properties of matter? Next slide. So, mo ni siya ha. Mo ni nabilong ni physical properties of matter. Nag-included ni physical properties of matter. So, si physical properties of matter are observed or measured without changing the identity of the matter. So, mosulod si color, mosulod si shape, si texture, si state of matter, and also si density. So remember nga nganong naa diri nabilong ang si color kani sila kay sa physical manggod sa kong giingon nga si physical property kay nag-conclude siya og mga kanang substances which is wala ray kanang mga reaction, but ang purpose ani nila is dali ra nato sila ma-observe, dali ra pud sila dali ra nato makita kung naabay reaction. So mo na to gingan nga si color ang appearance sa substance. So by the use of color dali nato ma-identify ang usa ka substance. Si density dali nato ma-identify si density through sa mass og per unit volume gamit sa 1 gram or 1 centimeter ay 1 cubic centimeter. Si melting point ang gamit ni melting point kay siya ang mukuan sa temperature which is ang solid ma-turns into a liquid. While si boiling point siya ang mupasaka sa temperature which is ang liquid turns into a gas. But still wala gyapoy kausaban sa ilahang physical appearance or sa ilahang mga substances. And now, let's proceed to the next slide. So, dara, ipakita na ha. So, si color, si odor, si solubility, and si hardness, nabilong sila sa key physical properties. So,
Color, how the substance looks. Odor, how the the smell of substance. Solubility, ability to dissolve in liquid. Hardness, resistant to a scratching or deformation. So, example ni physical properties is ato ibutang sa magkuha ka pitsil. Ang pitsil na isod tubig. Kung butangan na to butangan na to ang pitsil nga naisud og tubig ug ice, unsay Malan. mahitabo niya? Malanay. Unsay mahitabo sa temperature sa pitsil nga gibutangan og ice? Liquid. Bugnaw. Aside mo liquid. Bugnaw. Very good mo, bugnaw. So, ang temperature niya na usab na ni bugnaw. Sa warm water, pag ang pitsil warm water pa siyang naa. Pagbutang og ice, nahimo siyang cold water. Pero kung si cold water or si warm water atong ibutang himuon og balik og ice, ibutang nato sa freezer, mahimong si kana mo na si physical properties, dali ra siya mo na natawag siya, dali ra siya ma-observe kay base sa ato ang makita. And now next, let's proceed to another so mo na ko gi-discuss ganina. Melting and boiling point. So si temperature when a substance changes. So si melting from solid nahimo siyang liquid. Si boiling, si liquid nahimo siyang to a gas. Makabantay ra. Yes. Na question? Okay, padayon ta. So makabantay ra mo ana sa boiling. For example, magpainit mo og tubig. Kabantay mo ana murag mo evaporate. So katong murag nag-aso-aso mao tong mga gas. So mao na siyang liquid to a gas. So next slide go please. Nasabtan na ba unsay kalay-an ni melting ug ni boiling? Okay, thank you. So crystalline versus amorphous. So crystalline ordered structure like salt. So kita ra mamog asin di ba? Naraman mo asin ka sa inyo ha. Okay, so mao nana si crystalline, gagmay siya nga mura siya crystal white ang color nana. So para sa mga Himalayan salt nana. Then ang kanip mong amorphous kay no specific structure siya like glass. So kabantay mo na yung mga kanang glass nga mga nigpis kanang clear nga glass or mga sliding window, those are example of amorphous. So next slide please. So in real life application, we all know nga kaning si physical properties are very kanang crucial part in our life because in kanang it will give an a idea on how to kanang what are mga substances nga atong need i-apply sa atong daily life, or not just sa atong daily life but also sa atong future career. So sa mga engineers, so engineers use physical properties to choose materials for buildings or houses, unsa mga kanang mga materials ilang gamiton nga which is kanang dili dayon dali matumba ang usa ka building if nay bagyo maabot ang mga balay. So also pud sa chef consider the melting and boiling point of foods and the conductivity of materials when cooking, ay metals when cooking. So chef food, ang mga chef food mamili po ng mga materials like mga kanang mga lutuan na nila nga which is prefer sila, then dali ra maluto ang food kay we all know nga kanang basta chef ka pinaspasay ra ba jud na sa mata naka sa mga restaurant nga grabe highly recommended kayo. So nana pud. Then also po sa scientists, especially sa scientists jud kay kanang more on kanang ang mga scientists we all know nga they discover lot of substances nga which is kanang maka-help sa ilahang mga scientific study nila nga madali nila ma-identify
sa mga nga inang ginayus. So mo na si physical properties are very limit siya sa kay will help you the physical this property musud niya si density, musulod niya si color, boiling point, melting action, but same ra gyapon ang physical appearance, but ang nakalahi lang ang reaction niya is ang volume niya mahimo siyang larger. And now let's proceed ni chemical properties. So what are chemical properties? So there are traits you don't always see right away but becomes clear when a material burns, breaks down on a mixes or something else. So these properties help us decide how to use materials safely and wisely. From the word safely and wisely. Sa mga materials nga atong gina-use dapat kabalutan kilatis kung unsay angayan gamiton dili kay mopasagad lang tag gamit. So si chemical properties kay kuan siya can only observe siya during a chemical reaction. So ma-observe gyapon nato si chemical properties but nana siya mga chemical reaction. So nana siya a change nga mahitabo sa substances sa chemical which is mo produce siya sa structure that be or it will be observed. So nag-includes pud siya ni heat of combustion. So in this kay mo ni siyang energy nga mo release when a compound undergoes burning with an oxygen. So next slide please. Flammability. So si flammability, ability to catch fire. So example ni flammable materials mo ni siyang mga paper, fabric, gasoline, and naputay gitawag nga non-flammable. So mga materials nga dili kayo attach dayon sa fire which is mga metal, glass, and stone. So ang tawag siya non-flammable kay dili kayo dali siya kuan sa mahilis sa fire. But knowing what can burn help us keeping safe things safe. So mo na siyang kanang chemical properties. So and then also si chemical properties mo na siya nagkuan siya si chemical summary na lang nako siya ha. So si chemical properties kay mo na siya mga substance ng nga kanang tawag na that become evident during a chemical reaction. So these properties nag-describe siya mga substance nga ma-interact with other substances on how it transforms into different substance. So unlike sa physical properties, ang chemical properties can only be observed but when a substance undergoes a chemical change. So nana siya change may tabo. Okay, next slide ko please. So reactivity, how readily or a substance nga reacts with other chemicals. For example, sodium reacts vigorously with water to produce hydrogen gas and sodium hydroxide. So si kuan ra po siya ni flammable but si flammability kay ang yang ability kay substance yang nga madali mo catch ni fire and burn, but also si reactivity kay these are materials nga mo when mo meet gani mo naa na siya change materials changes when ma-meet niya ang other substances. So mo to kung example no nga katong vinegar kung butangan ni mo baking soda na tendency nga mo buto siya or mo mahimo siyang bubbles walay ka nang mo na mostly gamiton basta magbuhat og 3D volcano. So mo nang pararon ingnon murag na lava mo gawas. So mo na siya nanay chemical reaction. Next slide please. So some materials are active, reacting vigorously
So natay gitawag nga inactive materials. So basta moingon tag inactive materials mo na siya si physical change. Kung moingon po tag active materials mo na siya si chemical change. Physical change kay mo na siya ang change nga kuan which is kanang a change in physical state and it can go back to its original state. While si chemical change kay there is a change in atomic structure and it cannot go back to its original structure. So chemical properties are those that pertain to the behavior of materials in changes in which its identity is altered. So, ang example ani ning physical change kay for example na lang ang gasoline. So, kabalo man ta highly flammable ang gasoline tungod sa sodium o kanang kuano if si gasoline naatay kanang putaw sunugon na to or kanang kuan ba silver kamantay mo nga if imo siya kuan hinay pa kayo before ma-melt. So, pero pwede after gay mahilis ang silver, mobalik lang gyapon siya sa iyang original kanang state or original phase niya. While si chemical change kung mo burn ta og kanang kahoy as kana imuhang sunugon ang sa kakahoy, so it will turn into ashes, so dili na siya nimo mabalik sa iyang physical kanang state jud. So mo na nakalahi sa duha sa physical change and chemical change. Next slide. Nasabtan ra. So these are the example of chemical change. So, burning wood, rooting banana, baking soda, ay mixing vinegar and baking soda and fireworks. Next slide, please. So the specific properties of matter, both physical and chemical, are fundamentals for identifying and utilizing various substances. So by understanding these properties, chemists can make informed decisions regarding the composition and application of materials in real world scenarios. Next slide. So that will be all. Thank you.